Mga bossing, samahan niyo po ako dito ngayon. Magbibigay ho ako ng tips. Dahil season na po tayo ngayon sa pag-harvest ng mga tubo. Bibili po ako ngayon ng Espading Machete. Ang itak na ito ay design lang ho talaga pang-harvest ng tubo. Pero hindi po ito sa akin mga bossing. Nakikisuyo lang po yung aking solid na supporter from Sultan Kudarat. Matagal na po siya nagme-message sa akin mga bossing. Kaso lang hindi ko po napansin agad dahil sa daming nag-PPM sa akin. At nagkataon na mayroon akong bakante at nakita ko yung message niya mga bossing. At nandito po ako mismo ngayon sa Bayawan City. Grab the opportunity para naman po ay makatulong tayo. Tingnan niyo po na mabuti. Ganito po ako pipili pag bibili ako ng Espading or Machete. Pagdating po sa store, hindi lang po ako bira ng bira agad mga bossing. Titingnan ko yan ng maigi at kung saan yung handle na kulay brown, yun po yung pipiliin ko. Ang kulay brown na handle ng Machete o Espading mga bossing, yan po ang part ng kahoy na matigas. Sa Bisaya, tinatawag po yung lubas. At yung kulay puti naman po na maputla, medyo marupok po yan mga bossing. Ang iba po niyan ay hindi po magtatagal, hindi po makakatapos ng cropping, mabiyak na po yung kanyang handle. At kung malaki pa po yung kanyang blade na mapapakinabangan ka, wala kang ibang gawin kundi gagawa ka ng DIY na handle niyan mga bossing. So parang abala po sa panahon. Para po sa akin mga bossing, kung bibili kayo ng ganito Machete or Espading, piliin nyo po yung kulay brown na handle para ho magtatagal. Dito sa akin, minsan mauubos na lang yung kanyang blade pero nandyan pa po yung kanyang handle. Tested and proven mga bossing, na patunayan ko na sa ilang taon ko naman pong nag-harvest ng tubo. Explain ko po sa inyo mga bossing kung bakit may tendency mabiyak po yung handle ng Espading. Pag mag-harvest po tayo ng tubo, hinahampas po yan sa lupa. Ang tamang pagkat po kasi ng puno ng tubo mga bossing ay sa idho sa lupa. Base po kasi sa mga bihasa at sa mga matagal na sa negosyong ito, na sa puno po ng tubo ang pinakamatamis na part. Pag negosyong tubo po yung pag-uusapan natin, asukal po ang labanan dito. Mas better po mga bossing na tirahan mo ng mahaba sa dulo kasi medyo matabang na po yun na part. Wag lang pong tirhan ng mahaba doon sa may puno. Isa po sa mga 100% na dahilan mga bossing na mabiyak po yung handle ng ating Machete or Espading. Paghampas mo sa puno ng tubo at kung sakaling mayroon pong bato doon at tatama po yung Espading, yun ang impact po noon ay nasa handle. Kung mahinang klaseng kahoy po yung handle mga bossing, mabibiyak po yun. Base po sa aking experience mga bossing, kadalasang mangyayaring ganun yung mga kulay puting handle po. Real talk po tayo mga bossing, mula po nung nakakuha na ako ng idea, wala pa pong may nagreklamo sa aking katuwang sa trabaho na nabiyakan siya ng handle ng Espading. Ibig sabihin, epektibo po yung aking idea. Share ko lang po ito mga bossing, base po talaga sa aking naranasan, lalo na po sa mga mahirap na kagaya kong nagtutubo, baka makatulong po ako sa inyo. At uulitin ko lang po sa inyo mga bossing na hindi po ito sa akin. Para wala nang daming mikos-mikos, kuskus, balungos, ipapadala ko na ho ito sa kanyang final destination sa Sultan Kudarat. Sakto pagdating ko, walang tao, walang pila. Ako agad, fill up ng form para po ay ma-process. At before ang lahat, nag-confirm po muna kami doon sa kanyang final destination mga bossing. Ang problema, malayo po ang bahay ni Sir sa outlet ng LBC doon. Advice po ng tiller sa amin, lipat po kami sa G&T. Salamat po sa advice bossing at shoutout sa iyo. Pagkalipas lamang ng ilang sandali mga bossing, dito kaagad kami, nako may challenge na naman ulit. Ang problema, bawal pala sa kanila ang patalim. Wala po tayong magagawa mga bossing dahil nasa kanilang batas. In-endorse na naman po kami ng tiller sa may G&T to GRS. O lipat bahay na naman tayo. Habang may buhay, may pag-asa. Period. Sagot na ang lahat ng aking mga problema. Dito lang pala. Nalimutan ko po talaga mga bossing, sa dami kong iniisip. Dito po ako nagtatrabaho noon bilang extra lang. At isa po sa nakaka-amaze dito mga bossing, nakita ko po yung mabait kong ma'am. Siya po ang nagpapasok sa akin dito noon. Ang nakaka-amaze dito mga bossing, magandang halimbawa, inspiration. Walang rason na maghihingi ka kung kumplito ka. Tingnan nyo po si ma'am, nagtatrabaho, dala-dala yung kanyang maliit na anak. Napakaswerte naman po ni ma'am, gumagawa ng paraan, lumalaban ng patas para mabuhay ng maayos. Big shout out kay ma'am, manager po ng GRS. Walang daming chichiburitsi mga bossing, kinuha niya po ako noon bilang extra. Malaking tulong po yun sa akin mga bossing dahil sa panahon na yun, wala pa po akong trabaho. Thank you so much. Salamat kay sir sa pagtiwala.